초콜릿은 달콤해 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 오렌지는 상큼해 상큼해 상큼해. Chapter 5. Ryan looked at the clock on the bedside table. Hindi siya makatulog kahit anong gawin niya. Hindi mawala sa isip niya na malaki ang posibilidad na magpasko siya kasama si Tyrone. Bukas ay 24 na ng Disyembre. Hindi pa rin tumigil ang ulan kaya naman hindi rin siya maihatid ni Tyrone sa bus station na sasakyan na patungong Pangasinan. Speaking of which, iniwan niya kanina ang binata sa sala. Naroon pa kaya mga kaibigan nito? O nagsiuwian na? She was praying that he would be sleeping in another room, but some of other wishes were not granted by God. Dahil pagkalipas ng ilang minuto, pumasok si Tyrone sa silid niya. Hey! Ani nito nang makita siyang gising pa. Gising ka pa? Matulog ka na. Nagkibit balikat siya. Hindi ako makatulog. Hinihintay kong tumila ang ulan. Naglakad ito patung sa kabinet at kumuha roon ng kulay dark blue na tuwalya. Kapag kuway, binilingan siya. Baka bukas ng hapon pa yun, sabi niya at pumasok sa banyos para siguro maligo. Pagkalipas ng 10 minuto, lumabas ang binata sa banyo. Ryan gulped when she saw his bare chest. Tanging boxer lang ang suot nito. Hindi maiwasin ni Ryan ang mga mata sa binata habang tinutuyo nito ang basang buhok. Some droplets of water were cascading down his shoulder. Her throat dried at the scene. Halos mapugto ang hininga niya habang nakatingin dito. Why am I so affected? With all the inner strength she possessed, she dragged her eyes away from his yummy body. Is it okay if we sleep in the same bed? Tanong ni Tyrone na ikinalaki ng mata niya. Her answer was a big no. Pero nagalangan siyang sabihin ito sa binata. Pero baka malaman pa nito na sobrang apektado siya sa presensya nito. Sure, okay lang. Umakto siyang hindi apektado sa presensya nito. Umayo siya ng higa at kinumutan ang sarili hanggang leeg. Good night. Ipinikit niya ang mga mata at nagpanggap na tulog na. When she felt a weight on the other side of the bed, alam niyang si Tyrone iyon. Nararamdaman niyang nakahiga na ito sa tabi niya. She could feel his body heat like the blazing sun in the summer. Tag-isa silang unan pero iisa lang ang kumot lang dalawa. How weird is that? Naghari ang katahimikan sa buong silid. Tanging ang paghinga lang nila ang naririnig. Ryan stilled when Tyrone's feet touched hers. Kinikiskis nito ang binti sa binti niya dahil ito ang nabuhay ang maselang parte ng katawan niya. Para patigilin ito sa ginagawa, tinalikuran niya ito at nagpanggap na mahimbing na natutulog. Her breath was caught in her throat when she felt warm breath in her neck. Nagsitaasan ang dulo ng balahibo niya, kasabay nun ang nakakikiliting pakiramdam na lumukob sa katawan niya. Anong ginagawa mo? Pabulong na tanong niya habang nakatalikod pa rin sa binata. She automatically froze when she felt Tyrone's breath curse her neck, all her nerves when she felt his soft lips touch her skin. Mahigpit na nakakapit si Ryan sa bed cover. Doon siya kumuha ng lakas para ipapigilan ang sarili na hindi umungol sa ginagawa nito. Napakabilis ng paglakas na tibok ng puso niya habang hinihintay ang sunod na gagawin ni Tyrone. Mariin niya ipinikit ang mga mata nang gumapang ang mga labi nito patungo sa liig niya. She felt his chest press against her back and her hard manhood press against her ass. Nag-init ang katawan niya sa ginagawa nito. Tyrone!
Her face felt so hot. Guwapo, what the hell are you doing? Hinawakan siya nito sa balikat at pinaharap dito. When their eyes met, Ryan's head softly went in the cloud. Wala na sa tamang huwisyo ang utak niya habang nakatitig siya sa mga mata ng binata. Tumaas ang kamay nito at hanaplos ang pisngi niya. His eyes held an unfathomable emotion. Gusto niyang malaman kung ano ang nilalaman ng emosyon sa mga mata nito. Pero kahit anong gawin niya, hindi niya mabasa ang emosyon sa mga mata nito. Ano bang kailangan mo sa akin? Paanas niyang tanong. I want you. He confessed with his eyes sporting an utmost lust. Ipinilig niya ang ulo. Alam mo bang sinasabi mo? Alam mo ba kung anong consequence ng pinagsasabi mo? I know that I'm an insolent man for wanting you, but I really do. He softly pressed his lips to hers. Call me an asshole. Call me a brute. Call me a jerk. Call me anything you want. Just please don't stop me for wanting you. Even just for tonight. I've tried to stop myself from being this way towards you, but as you can see, I lost the battle. She sighed in disagreement. Alam mo bang mali ang ginagawa mo? Ang gagawin natin? Alam ko yon. But you still want me. She said in a matter-of-fact voice. Bakit? Nagkibit balikat ito, halatang kahit ito ay hindi sang-ayon sa sariling nararamdaman. Pero ang katawan na nito ang nag-uutos. I am attracted to your Ryan, at hindi ko kayang pigilan ang sarili ko. He whispered, please give me a privilege to kiss your lips and tasting your delectable body. Napalunok siya nang maramdaman parang kinikiliti ang pagkababae niya. Just one night? Alam niyang mali pero hindi niya napigilan ang sarili. She wants him to. Mali na kung mali pero gagawin niya ang gusto niya. Gagawin niya ang idinidikta ng katawan niya. It was not every time that a handsome man wanted her like she wishes last meal. And it was not every day that she would meet a man who could make her feel like this. Just one night. Ulit Tyrone sa sinabi niya. Okay. Their lips met and danced with each other. Their lips couldn't be separated from one another. Ayaw niyang maghiwalay ang mga labi nila dahil natatakot siya na ma-realize na isang panaginip lang iyon. But as she kissed him, she opened her eyes. She saw very man who could make her heart thud, and he was enjoying the kiss as much as she was. In a heartbeat, Tyrone was on the top of her. He pinned her hand over her head. Matiim ang mga titig sa kanya ni Tyrone habang nakaibabaw ito sa kanya. Bakit ba nambabaliw ako sa'yo? Tanong nito sa kanya. His eyes were full of wonder, but it was more like he was asking himself. Nakakairita yan, alam mo ba yun? Ryan held her cheek up as he fiercely looked back at Tyrone's butterscotch eyes. Bakit pakiramdam ko sinisisi mo ko? Hindi ko kasalanan kung may gusto ka sa akin, Tyrone. Wala akong ginagawa para magustuhan mo. His eyes dark when emotion couldn't name. That's the point, Ryan. Wala kang ginagawa. It's all on me. It was not your fault. He crushed his lips against hers roughly. It made her squirm. Kapag kuwan ay bumagal ang paghalik nito sa kanya at naging masuyo iyon. Her eyes dropped close as she savored the descent that is of Tyrone Zapanta.
A sigh of contentment escaped her lips when Tyron's scorching mouth traveled down to her bare neck. Mariin siyang napapikit nang maramdaman ang dulo ng dila nito na pinapagapang pababa sa leeg niya hanggang sa makarating iyon sa puno ng mayayaman niyang dibdib. She opened her Argentine eyes and found Tyron staring lustfully at her like he was a lion and she was his prey. And then Tyron's mouth started traveling down to the veil of her breast, leaving a trail and scratching kisses on her skin. Napadaing siya sa sarap nang dumako ang labi nito sa gilid ng utong niya. Her clothes were blocking his mouth and she see frustration in his butterscotch eyes. Napasinghap siya nang hawakan ni Tyron ang magkabilang neckline ng damit niya at malakas na pinunit iyon. She heard its ripping sound. She gasped. Napatingin siya sa dibdib niya na ngayon ay tanging bra na lang ang bumabalot nito. Kailangan mo bunitin na damit ko? Tanong niya sa binana na puno ng pagnanasa na nakatingin sa mayayaman niyang dibdib. Hindi ito sumugot at inianhook ang bra niya. She was actually thankful that her bra can be unhooked from the front. Baka punitin iyon. Oh, from heaven's sake, it was a victorious secret. Her breast spilled from a cup of her bra. In an instant, Tyron with her nipple using his mouth, sucking and nipping it like it held all the most delicious food in the world. Napasabunod siya sa buhok nito na marahang kinagat nito ang utong niya at ipinalibot nito ang dila sa nipple niya at halos mabaliw siya sa sarap ng dulot na yun. Wala siyang damit pang itaas. She was half naked and Tyron's eyes were feasting in her body. That should be made her feel embarrassed, but shockingly, she was not. She enjoyed the knowledge that her body could make Tyron Zapanta go crazy with Ned. She felt proud. She felt powerful. Dumapo ang mga kamay ni Tyron sa magkabilang dibdib niya habang ang mga labi nito ay unting-unting gumagapang pababa sa puso niya. Nang makarating ang labi nito sa waistband ng denim short na suot, pinakawalan ng binata ang mga dibdib niya at ginamit ang kamay nito na hubarin ang suot niyang denim shorts. She didn't know how the devil possessed her to actually let Tyron undress her. Tinulungan pa niya itong hubarin ang suot na denim short sa at panty. As she leaned in bed, naked with all her glory, Tyron ranked a hot stare over her nudity. Ryan could see that he was enjoying her nakedness. Her breath was caught in her throat that Tyron put his hands on each side of her legs, and then slowly, like a flower blooming in spring, he parted her legs, showing the symbol of her womanhood. Kitang-kita niya kung paano nag-apoy ang mga mata ni Tyron nang makita nito ang pagkababae niya na naghihintay ng susunod nitong gagawin. An anticipation was killing her, and then felt like someone lighted fireworks on her core when Tyron's lips touched her center folds. At every flick of his tongue against her clit, it made her want to scream. Pero pinigilan niya na sumigaw dahil nangangamba siya na baka marinig mga kaibigan nito ang ungol niya at malaman pa ng mga ito na may ginagawa silang milagro. Para hindi siya mapaungol, kinuha niya ang una ni Tyron at tinakpan iyon sa mukha. Tumigil si Tyron sa ginagawa at tumingin sa kanya. Anong ginagawa mo? I want to hear your moan, Ryan. Ang mga kaibigan mo. Hiningal na sagot niya. Umalis na sila. Feel free to moan. Anito at ibinalik ang atensyon
sa ginagawa. She could feel Tyron's tongue moving faster and faster. She could feel something on the pit of her stomach. Parang may namumuo roon at kailangan niya iyong ilabas. Is she coming? Is she in the verge of her orgasm? Ryan gripped each side of pillow as she moaned in such ecstasy. Halos mapugto ang hininga niya sa bawat pagtama ng dila nito sa hiyas niya. Halos mawalan siya ng ulirat sa bawat sobrang sarap. Tinignan ni Ryan kung ano ang ginagawa ni Tyron. Nag-init ang buong katawan niya nang makita ang ginagawa ni Tyron sa kanya. There was a difference between feeling his tongue on her clit and seeing his tongue playing her clit. Mas naragdagan ang nararamdaman niyang pag-iinit habang pinapanood ng binata ang dilaan ang masisilang bahagi ng katawan niya. Habol niya ang hininga habang patuloy pa rin ang pagpapalasap sa kanya ni Tyron ng sarap na hindi niya akala ay mararanasan niya sa tanang buhay niya. And then out of nowhere, her orgasm exploded like a nuclear bomb, leaving her body weak as she spasms in pleasure. Tyron, blush gripped on her cheeks. Do you want me to return the favor? Nag-alangang tanong niya sa binata. His chest vibrated as if he was laughing. Return the favor? She slightly raised his head, then looked deep into her Argentine eyes. I would like to return the favor, but it was not a favor. I did it because I want to. But if you want to return the pleasure I give you, not now, maybe in due time. He gave her a kiss on her lips. Sisingilin kita kaya humanda ka. May interest na tayo. Natatawang inirapan niya ito. Ilan ang percent ng interest? Pakikisakay niya sa binata. Well, let me explain the percent this way. Sumeryoso ang mukha nito. Tonight, I tested and sampled you. And I enjoy every second of it. Pero kapag siningil na kita, hindi blowjob ang ibigay mo sa akin. Ano naman? Ngumiti ito. Secret. Kung ano man yon, sana hindi malaki ang interest.